Sa pagpapatuloy ng series ng pinakamagaling na assassin sa balat ng Tinalupan, nagsimula ang Season 2 sa mga death row inmate na tinatarget ang ilang mga assassin na nasa kanilang listahan. Habang una sa kanila ang babaeng inmate na nagngangalang Dump, niyakap nito ang isang assassin sabay pinatay ito sa pamamagitan ng nakabaon ng mga patusok sa kanyang katawan. Tinignan pa niya ang bangkay ng lalaki at napagtanto niyang hindi daw ito cute at pangit pala sa personal. Ang sumunod naman ay ang death row inmate na si Apart na pinaghihiwa-hiwa ang kanyang target na parang mga meatloaf gamit naman ang matatalas niyang mga sinulid. Habang pinapatas-patas niya ang mga parte ng katawan ng lalaki ay napansin niya ang isang bookshelf na puno ng manga at napagtantong nawawala ang isang volume sa koleksyon nito. Agad naman siyang tumungo sa National Bookstore upang bilhin ang nawawalang volume para kumpletuhin ang buong koleksyon nito na nagpapakita naman ng kanyang pagiging perfectionist. Ang isa namang takas na bilanggo na si So ay hindi nagmamadali sa kanyang trabaho at chill lamang kasama ang isang chika babes. Hindi tulad ng tatlo niyang kasamahan, nais niya munang maunawaan ang personalidad at nakaraan ng kanyang target upang tunay niyang malasap ang huling sandali nito. Ang panghuling inmate naman na si Minimalist ay may nakakakilabot na paraan ng pagpatay. Pinipisa niya ang kanyang biktima hanggang maging para itong meatball at iniiwan na lamang na parang tekla sa isang tabi. Samantala, balik sa ating mga bida. Habang lumalabas na umalis rin si Wutang matapos nitong magtrabaho kay Sakamoto upang magsiyasat pa tungkol kay Slurk, ipinakita naman ng ating mga bida na pumunta sa isang video rental shop kung saan ibinebenta ang impormasyon tungkol sa mga partikular na assassin gamit ang mga rental DVD. Nang magtanong si Sakamoto ng impormasyon tungkol sa mga death row inmate na nakatakas kamakailan, tinuro ng tindero na tumingin sila sa psycho horror section para makita ang kanilang hinahanap na impormasyon. Ngunit matapos mabusog ni Sakamoto ay tinulugan lamang nito ang palabas. Sa ibang dako naman ay nagsimula ng kumilos ang mga miyembro ng order upang tugisin ang mga tauhan ni Slur dahil sa panghihimasok ng mga ito sa kanilang teritoryo. Dahil palipat-lipat ng linya si Osaragi habang nagmamaneho, sinabi ni Hyorito na ayusin ang pagmamaneho dahil baka magising ang natutulog nilang senior citizen. Ngunit nang may dumaan na langaw sa harap ng natutulog na si Takamura, bigla nitong hinugot ang kanyang espada at nahiwa ang itaas na bahagi ng kanilang sasakyan sa isang iglap lamang. Dahil doon ay pabirong sinabi ni Negumo na may kasama rin silang isang assassin na wala rin preno kung pumatay. Sa sumunod na araw ay sinimula naman ni Heisuke ang kanyang morning routine sa pamamagitan ng pagtangkang pagpatay kay Sakamoto. Ngunit madali lamang iniwasan at sinalo ni Sakamoto ang bala gamit ang chopsticks, maliban sa isa na tumama sa dingding. Bigla namang dumating si Shin at inatake na lamang nito si Sakamoto, ngunit alam ng bida na nagpapanggap lamang ito at ito talaga ay si Negumo. Naroon si Negumo upang payuhan si Sakamoto na huwag nang makialam sa pagtugis sa mga bilanggo dahil nagsimula ng kumilos ang order laban sa mga ito. Ngunit dahil alam ni Sakamoto na papatayin agad ng order ang mga ito ay hindi siya pumayag sa gusto ni Negumo at idineklara niyang huhulihin niya ang mga ito ng buhay dahil nais niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Slur. Dahil doon ay tinanong ni Negumo si Sakamoto kung alam ba niya kung paano siya tinitignan ng kanilang mga kalaban. Nagulat si Sakamoto nang makita ang listahan dahil nakalagay ay B-rank lamang siya habang si Negumo naman daw ay isang S-rank target. Samantala, nagtungo naman sina Shin at Lu Xiaotang sa supermarket upang mamili. Habang nais ni Shin na matapos na ang kanilang pamimili dahil malaya pa rin daw ang mga nakatakas na bilanggo, si Lu naman ay chill lang na nakikipaglaro sa pusa dahil naniniwala siyang kaya naman silang protektahan ng kanilang bossing. Kaya nang ipakita kay Shin ang cute na aso ay hindi niya na rin natiis na makipaglaro rito, ngunit habang ginagawa niya ito ay bigla nilang napansin ang pagiging agresibo ng mga hayop sa paligid. Napansin nila ang isang kahina-hinalang lalaki na nakatitig sa mga aso at tinatawag itong mga tanga. Dahil walang ideya ang dalawa sa itsura ng kanilang mga kalaban, lumalabas na ang lalaki ay walang iba kundi si So, na isa sa mga nakatakas na bilanggo. Inilabas niya ang isang palakol mula sa kanyang bag at bigla itong inihampas patungo kay Shin, habang agad namang nagtakbuhan ng mga tao dahil sa takot. Ngunit isang crowbar ang lumipad patungo kay So, kung saan namangha siya kay Shin dahil mabilis nitong naprotektahan ang kanyang atake kanina. Nang banggitin ni So ang pangalan ni Shin, naguluhan rito ang binata dahil alam nito ang kanyang pangalan. Doon na ibinunyag ni So na kasama silang dalawa sa hit list ng mga death row inmate kung saan si Lo ay nakalagay bilang isang C-rank target habang si Shin naman ay isang D-rank lamang.
Dahil sa tingin ni Shin ay minamaliit siya ng mga ito, ipinakita niya ngayon ang kanyang kakayahan at nagawa niyang basahin ang gagawing pag-atake ng kalaban, kaya't nakapagpatama siya ng isang sipa rito. Ngunit nang muling basahin ni Shin ang isipan ni So ay wala na siyang ibang mabasa kundi ang matinding pagnanais nitong pumatay. Habang ibinunyag ni So na pinag-aralan niya ang kakayahan ni Shin na bumasa ng isip, sinimulan na niyang atakihin ang dalawa gamit ang kinabit niyang lubid sa kanyang palakol. Ngunit habang naghahanap ang dalawa ng kanilang pwedeng magamit, niligtas ni Shin si Lo na naging dahilan upang siya ang tamaan ng atake ng kalaban. Mabilis namang gumanti si Lo upang makuha niya ang atensyon ng kalaban habang nakita naman itong pagkakataon ni Shin upang umatake. Kaya gamit ang ilang kagamitan ay sinilaban niya ang bunbunan ng kalaban, ngunit ikinagulat nila nang makitang buhay pa rin ang Mokong. Agad namang gumanti si So at tinamaan nito ang isang gasol na naging dahilan upang lumikha ng pagsabog at magtulak sa dalawa sa bingit ng kapahamakan. Samantala, habang nag-uusap sina Heisuke at Sakamoto, nag-aalala ang bida dahil hindi pa rin dumarating sina Shin at Lo. Bagamat sa tingin ni Heisuke ay marahil okay lamang ang dalawa dahil magaling si Shin, iba naman ang tingin roon ni Sakamoto dahil sa tingin niya ay hindi pa talaga nararanasan ni Shin ang isang life and death situation, kaya't naniniwala siyang hindi pa lumalabas ang tunay nitong galing. Habang nalilito na si Shin kung ano ba ang dapat niyang gawin, si So naman ay sinabing kapag natapos niyang patayin sina Shin at Lo ay isusunod na niya ang pamilya ni Sakamoto dahil nais niyang makita kung paano magdusa ang bida. Dahil sa mga narinig ni Shin ay bigla niyang nabuksan ang isang bagong antas ng clairvoyance, kung saan kaya na niya ngayong madaling mapredict ang mga galaw ng isang tao kahit hindi na niya basahin ang isipan nito. Nagawang masangga ni Shin ang gagawing sanang atake ng kalaban habang nagawa rin niyang makapagpatama rito ng ilang sunod-sunod na suntok. Habang nagtataka si So kung totoo bang nakikita ni Shin ang kanyang hinaharap, lumalabas na malinaw na nakikita ni Shin ang gagawing galaw ng kalaban kaya't nakakagawa siya ng isang counter-attack. Sa isang flashback, ipinaliwanag ni Wu-Tang kina Shin ang tungkol sa motor readiness potential. Ayon kay Wu-Tang, ang motor readiness potential ay tumutukoy sa isang phenomenon kung saan ang utak ng isang tao o ang kanyang kamalayan ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa katawan. Sa madaling salita, kung may taong gustong manuntok, lumilitaw muna ito sa kanyang isipan sa loob ng isang millisecond bago kumilos ang katawan ayon sa kanyang naiisip. Dahil nabuksan na ni Shin ang kakayahang basahin ng motor readiness potential ng isang tao, kaya na niya ngayong mapredict ang gagawing atake ng kalaban. Habang nagbibigay si Shin ng ilang serye ng atake kay So, bigla siyang nakaramdam ng pagod dahil hindi pa sanay ang kanyang katawan sa bago niyang kakayahan. Dahil doon ay nahuli si Shin ni So sa gagawin nitong atake, ngunit bigla na lamang lumitaw si Lo upang siya naman ang iligtas nito. Hindi naman napigilan ni Shin na magtaka dahil tila bahagyang nag-iba ang personality ni Lo na parang isang agresibong chika babe. Nang mapansin ni Shin ang isang bote ng ethanol, napagtanto niyang ininom ito ni Lo upang i-activate ang drunken fist style nito. Bagamat kakaiba at hindi ito ang karaniwang bersyon ng kanyang estilo, dito napagtanto ni Shin na nasa drunken triad mode si Lo. Pagtayo pa lamang ni So ay nagpakita na ng agresibong pag-atake si Lo sa kanya, kung saan sinaksak pa nito ang kanyang braso. Doon na nakaramdam ng takot si So mula sa kakaibang Lo na kaharap niya ngayon, kaya't wala nang nagawa ang inmate at tumakbo na lamang. Kaya habang tila bumaliktad na ngayon kung sino ang mukhang mamamatay tao sa kanilang dalawa, hindi naman napansin ni So ang paglitaw ni Shin at hinampas siya nito ng isang ladder. Matapos matalo ni na Shin at Lo ang unang bilanggo ay nakatulog ang dalawa dahil sa sobrang kapaguran. Ang hindi nila alam ay nakatakas na pala si So mula sa pagkakagapos nito at sumakay sa isang taxi upang magpahatid sa airport para tumakas. Ngunit kamalas-malasan niya dahil nakasabay niya si Hyo sa loob ng taxi na siyang naghahanap rin sa kanya, kaya't sa kabilang buhay pa rin ang kanyang ending. Matapos matuklasan ni na Shin na nakatakas pala ang kanilang bihag, biglang sumakit ang kanyang ulo dahil sa after effect ng kanyang bagong kakayahan. Sa sandali ring iyon, dumating naman roon ang mga tinatawag na mga floater mula sa JAA. Ayon kay Shin, sila ang mga nangangalaga sa paglilinis at pagbabalik ulit sa dating ayos ng lahat kapag may ginawang kaguluhan ng mga assassin. Sa ibang dako naman, nalaman na nina Shishiba at Osaragi ang pagkamatay ng isang bilanggo at nag-aalala si Osaragi dahil baka wala na silang maabutan. Kaya nang makatanggap si Shishiba ng isang tawag mula kay Nagumo na natunto na nito ang isa pang bilanggo, agad na nagmadaling umalis si Osaragi at iniwan si Shishiba. Pumunta si Osaragi sa isang shrine at nagdasal na sana ay matunto na niya ang isa pang bilanggo. Ngunit tila dininig kagad ang kanyang panalangin dahil naroon rin si Dump na agad naman siyang inatake gamit ang patusok nito sa kamay.
Bagamat nakapikit ang mga mata kanina ni Osaragi, madali niya lamang naiwasan ang pag-atake at nagpasalamat siya sa Diyos sa agarang sagot sa kanyang dasal. Doon ay hindi binigyan ni Osaragi ng pagkakataon na umatake ang babaeng inmate at agad na binasag ang pagmumukha nito. Bagamat duguan si Dump mula sa tinamo nitong pinsala, balak pa rin niyang bigyan si Osaragi ng isang makeover. Doon ay nagsimulang umatake muli si Dump gamit ang mga nakabaon na prosthetic spike sa kanyang katawan at nagawa niyang maitapon palayo ang maleta na naglalaman ng napakabigat na armas ni Osaragi. Habang ipinagpapatuloy ni Dump ang pag-atake, napagtanto naman ni Osaragi na masamang ideya kung makalapit sa kanya ang inmate. Kaya nang muling sumugod si Dump ay sinipa ni Osaragi ang kampana ng shrine at lipad sa labas ang babaeng bilanggo. Naalala naman ni Dump ang kanyang nakaraan kung saan ang nais niya ay sa kanya lamang nakatuon ang buong atensyon ng kanyang mga minamahal. At upang magawa ito ay pinapatay niya ang kanyang mga minamahal dahil dito niya lamang nakukuha ang buong atensyon ng mga ito kapag natatakot na sila sa kanya. Gayunpaman ay nais pa rin niyang humanap ng kanyang susunod na kasintahan kaya't good luck na lamang sa mga lalaki dyan. Muling sumugod si Dump ngunit kahit anong pag-atake niya ay wala siyang binatbat kay Osaragi kung saan nilalampaso lamang siya ng kanyang kalaban. Dahil sa kanyang pagkainis ay sinigaw ni Dump na gusto niya lamang mahalin at sinabing wala siyang pinagkaiba sa ibang tao. Ngunit habang kinukuha ni Osaragi ang kanyang bosso, sinagot niya si Dump na sila ay naiiba sa lahat dahil silang dalawa ay parehas mamamatay tao. Gayunpaman ay nagpapasalamat siya kay Dump dahil ang mga taong katulad nito ang dahilan kung bakit siya patuloy na nabubuhay. Biglang sumugod si Osaragi kay Dump at ibinigay ang katapusan ng ikalawang takas na bilanggo. Sa ibang dako naman, tinawagan ni Heisuke si Sakamoto at sinabing hindi pa rin niya matagpuan ang mga serial killers. Ngunit nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap at ipapaalam agad kung makakalap siya ng anumang impormasyon tungkol sa mga ito. Samantala, kasalukuyan namang nakikipag-usap si Kishima sa kanyang boss na si Slur, kung saan ipinaliwanag niya na naaayon ang lahat sa plano at nalinlang na nila ang order. Ngunit inaabangan pala siya roon ni Apart na inaakusahan siya nito na hindi totoo at may hindi sinasabi sa kanila. Bagamat nagpapasalamat si Apart sa pagpapalaya sa kanya mula sa bilangguan, hindi niya matiis na gamitin lamang siya at brutal na pinaghihiwa si Kishima. Salamat sa kanyang body modification ay nakaligtas pa rin si Kishima habang sinabi sa kanya ni Slur mula sa telepono na hayaan na lamang nila si Apart. Sa tindahan naman ng pamilyang Sakamoto, doon ay mag-isa lamang si Aoi nang biglang dumating ang isa sa mga bilanggo na si Minimalist. Samantala, dinala ni Sakamoto si Shin sa kanyang physical therapist na si Granny Mia kung saan sumailalim si Shin sa isang acupuncture therapy upang gamutin ang natamo niyang sugat mula sa kanyang laban. Matapos ang kanyang gamutan, pinaalalahanan ni Granny Mia si Shin na 5 minuto kada araw niya lamang maaaring magamit ang kanyang bagong kapangyarihan dahil matindi ang epekto nito sa kanyang katawan. Pagkatapos ni Shin ay si Sakamoto naman ang sumailalim sa isang therapy kung saan sinabi sa kanya ni Granny Mia na dahil sa kanyang pagreretiro ay nasa 30% na lamang ang kanyang dating lakas. Ngunit bago umalis si Sakamoto ay binigyan siya ng matanda ng isang siko sa tiyan na ayon sa matanda ay isa raw treatment boost. Balik sa tindahan ng mga Sakamoto. Doon ay tinanong ni Minimalist si Aoi tungkol sa kinaroroonan ni Sakamoto, ngunit sumagot si Aoi na lumabas muna ang kanyang asawa. Hindi ito pinaniwalaan ni Minimalist at ipinakita ang kanyang pagkainis sa pamamagitan ng pagyupi at gawing isang maliit na bola ang lagayan ng pera. Kasunod nito ay winasak pa niya ang lamesa at hinawakan sa leeg si Aoi habang pilit na pinapaamin kung nasaan si Sakamoto. Ngunit sa sandaling iyon, biglang binali ni Aoi ang braso ni Minimalist at sinaksak ito sa leeg ng kutsilyo dahil lumalabas na si Nagumo pala ito na nagdisguise bilang si Aoi. Nang ibunyag ni Nagumo na laruan lamang pala ang kanyang kutsilyo, doon ay lalo lamang nagalit si Minimalist at gusto siyang gawing meatball. Subalit nang mabilis na nakapunta si Nagumo sa likuran nito, agad na napabaligwas palayo ang malaking tao. Bilang kaibigan na hindi makatanggi, ibinunyag ni Nagumo na pinakiusapan siya ni Sakamoto na bantayan ang kanyang pamilya habang ito ay wala. Samantala, habang hinahanap pa rin ni Heisuke ang mga takas na bilanggo, bigla niyang nakita ang isa na nasa ibaba lamang ng Tokyo Tower. Nang tangkay ni Apart na atakihin ng isang sibilyan, agad itong pinigilan ni Heisuke, ngunit nagawang masangga ni Apart ang bala gamit ang mga sinulid nito sa kamay. Mabilis na inakyat ni Apart ang tower gamit ang kanyang mga sinulid at binagyo niya ang kinaroroonan naman ni Tutoy Sniper. Sinubukan magpaputok ni Heisuke, ngunit sa isang iglap ay pinaghihiwa ni Apart ang kanyang rifle.
Agad siyang tinalyan ni Apart at handa na sanang tapusin ang kanyang buhay, ngunit biglang dumating si Sakamoto mula sa elevator at binigyan ng sapok ang kalaban. Lumalabas na kaya pala nagpaputok kanina si Heisuke ay bilang senyales kay Sakamoto, upang mabilis nitong matunton ang kanyang kinaroroonan kapag nahanap na niya ang isang bilanggo. Gayunpaman ay naghahanda na ngayon sa laban si Sakamoto, kontra naman sa isang takas na bilanggo na si Apart. Samantala, agad na sinugod ni Minimalist si Negumo, ngunit hindi niya masabayan ang bilis ng assassin at nakuha pa ang kanyang telepono nang hindi niya namamalayan. Matapos matuklasan ni Negumo na wala pala itong phone number ni Slur ay itinapon niya na lamang ang telepono ng bilanggo, kaya naman lalong nagalit si Minimalist at ipinagbabato sa kanya ang lahat ng mahawakan nito. Ngunit bigla na lamang naglaho si Negumo habang sinimula naman itong hanapin ni Minimalist. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Negumo na kinopya pa ang itsura ng bilanggo at ipinakita na malaki ang agwat ng kanilang mga lakas. Nang nagdesisyon na si Negumo na tapusin na ang laban, inilabas niya ang kanyang espesyal na sandata na may 6 na kagamitan. Tinanong ni Negumo si Minimalist kung paano nito gustong mamatay at pumili lang daw ito ng numero mula 1 hanggang 6. Ngunit dahil alam ni Negumo na wala siyang makukuhang sagot mula sa bilanggo ay nagpagulong na lamang siya ng dice at lumabas ang numerong 3. Dahil sa nakuha nitong resulta ay ginamit ni Negumo ang ikatlong kakayahan ng kanyang sandata at mabilis na pinugutan ng ulo ang bilanggo. Samantala, habang nangyayari ang laban sa pagitan ni Apart at ni Sakamoto, nagtataka ang bida kung bakit hindi pa rin siya pumapayat kahit kanina pa siyang nakikipaglaban. Naalala niya ang treatment na ibinigay sa kanya ni Granny Mia, at bigla siyang napaisip kung may ginawa ba itong kakaiba sa kanya. Sinubukan niya ang isang mabilisang workout, ngunit hindi pa rin talaga nagbago ang kanyang katawan. Samantala, naiinis naman si Apart sa paraan ng paggalaw ni Sakamoto dahil napakaliksi daw nitong kumilos para sa isang mataba. Kaya nang sinubukan niyang hiwain ang bida, madali lamang din itong nakawala at naiinis dahil napakatibay nito para sa kanyang sinulid. Habang nakaramdam naman si Sakamoto ng kakaiba sa kanyang katawan, lumipat ang eksena kung saan kausap ni Granny Mia sina Shin at Lo. Napansin ng matanda na masyadong nakaasa sa ideya ng pagpayat si Sakamoto upang bumalik kahit papaano ang lakas nito kapag ito ay nakikipaglaban. Kaya gamit ang espesyal na pressure point na ginawa niya kay Sakamoto, inangkop niya ang kasalukuyang katawan nito upang matutunan nitong yakapin ang kasalukuyang sarili at matagpuan ang lakas ng hindi binabago ang kanyang katawan. Kaya nang muling subukang talyan ni Apart si Sakamoto ay mabilis itong nakagawa ng isang malakas na counter sa kalaban. Ngayon ay nauunawaan na ni Sakamoto kung ano ang ginawa sa kanya ni Granny Mia, habang nararamdaman na rin niya ang kanyang totoong lakas at hindi na kailangan bumalik sa dating sarili para manalo. Matapos lumipat ang laban ng dalawa sa labas ng tower, humanga si Apart sa bagsik ni Sakamoto at nagsimulang ma-enjoy ang laban. Tinanong ni Apart ang bida kung nais ba nitong marinig ang kanyang kwento, ngunit sumagot si Sakamoto na wala siyang oras upang makinig sa kanyang kadaldalan. Samantala, tinawagan ni Negumo si Shishiba at tinanong niya ito tungkol sa listahang natanggap ng mga inmate mula kay Slur. Napagtanto niyang wala sa JAA ang impormasyon tungkol sa huling pahina ng listahan ng mga ito dahil lumalabas na nakalagay ang mga pangalan ng mga bilanggo sa huling pahina at marahil nais rin ng mga itong pag-awayin sa huli. Tinawag ito ni Negumo na isang baluktot pero epektibong paraan ng paghawak sa sitwasyon, ngunit ganun pa man ay tapos na ang silbi ng mga bilanggo at nagamit na sila para sa tunay na layunin. Samantala, bagamat walang oras makinig si Sakamoto sa kwento ni Apart ay pinilit pa rin itong ikwento ng bilanggo dahil malinaw pa rin kay Apart ang mga sandaling iyon na para bang maliwanag pa sa sinag ng araw. Si Apart ay laging mapag-isa at walang kahit isang kaibigan noong bata pa siya. Bagamat lagi niyang nakikita ang kanyang ina sa kanilang tahanan, wala siyang naaalalang pakikipag-usap rito dahil wala itong pakialam sa kanya. Tanging ang kanyang ama lamang ang naging mabait sa kanya, kung saan madalas siya nitong sabihan na maging mabait at tapat lamang sa iba dahil tiyak na mamahalin din siya ng mga ito. Bagamat sinunod ni Apart ang payo ng kanyang ama, hindi pa rin siya nagkaroon ng kaibigan at palagi siya ng mga itong itinataboy. Nang naipon na ang galit sa kanyang kalooban, ibinuhos niya ito sa isang manika at pinagpira-piraso ito habang nakakaramdam siya ng kasiyahan. Hindi nagtagal ay nahuli na siya ng kanyang ama na ginagawa na ito sa isang hayop, kaya't agad siyang dinala nito sa isang neurologist, ngunit wala namang nakitang abnormalities sa kanyang utak. Ngunit hindi matanggap ng kanyang ama kung paano magiging normal ang isang anak na pumatay ng isang hayop nang wala man lang kahit anong dahilan.
Nang makita niyang kinasuklaman na rin siya pati ng kanyang ama, bigla na lamang may nagtik sa utak ni Apart at doon na niya hindi napigilan pumatay ng isang tao. Pagkatapos ay binuksan niya ang ulo ng kanyang ama upang makita ang utak nito at ikumpara ang x-ray ng kanyang sariling utak. Doon niya napagtanto na pareho lamang sila ng kanyang ama at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang konektado siya sa isang tao. Simula noon ay palagi na niyang tinitignan ang kaloob-looban ng mga tao upang patunayan sa sarili na hindi siya kailanman nag-iisa. Kaya't nang sabihin niyang nais niya ring makita ang kaloob-looban ni Sakamoto, sinabi ng bida na mali ang kanyang paniniwala at ang pagpatay ng tao ay lalo lamang pumuputol ng koneksyon niya sa mga ito. Hindi nagustuhan ni Apart ang sagot ni Sakamoto, kaya't ipinakita niya ang kanyang pagkainis rito sa pamamagitan ng pagsira ng isang bahagi ng pundasyon ng tower gamit ang kanyang mga sinulid. Agad na napansin ng mga tao sa labas na tila medyo tumatagilid ang tower, habang ang mga nasa loob naman ay nagpapanik na. Agad namang kumilos si Sakamoto at hinawakan ng cable tower upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak nito, ngunit tinalyan ni Apart ang kanyang matabang mukha upang hadlangan ang kanyang paggalaw. Ngunit sa sandaling iyon ay isang tulong ang dumating para kay Sakamoto dahil bigla na lamang lumitaw si Takamura at hiniwa ang isang bahagi ng ibabang pundasyon ng tower upang panatilihin itong pantay. Matapos itong gawin ng matanda ay sumakay lamang siya sa taxi na tila walang nangyari, habang ang mga tao naman ay nakahinga na ng maluwag nang makita na hindi na tumatagilid ang tower. Sinamantala na ito ni Sakamoto upang makawala sa mga sinulid ni Apart at nagbigay siya ng isang mabilis na counter-attack rito. Ngunit hindi pa roon natatapos si Sakamoto dahil hinampas niya rin ng ladder ang bilanggo at pinutol ang mga sinulid nito gamit naman ng isang dish antenna. Habang nahuhulog si Apart, iniisip niya kung bakit napakasakit ng kanyang buhay gayong isa rin naman siyang tao tulad ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon ay hinawakan ni Sakamoto ang sinulid at sinabi sa kanya na maaari pa niyang baguhin ang paraan ng kanyang pamumuhay at nangakong hindi siya nito bibitawan. Subalit sa sumunod na eksena ay sinimulan siyang paikutin ng mabilis ni Sakamoto hanggang sa sumalpok siya ng malakas sa tower at tuluyang mawala ng malay. Dinala ni Sakamoto si Apart papunta sa klinik ng Granny Mia, kung saan doon na nagkamalay si Apart at nagtataka kung ano ang nangyari. Ngunit nang nabisto siya ni Shin na nagtutulog-tulugan, agad siyang lumayo at tinanong kung anong gusto nila sa kanya at kung bakit hindi pa nila siya pinatay. Ipinaliwanag nila na wala silang hinanakit laban sa kanya at ang kailangan lang nila ay impormasyon tungkol sa taong umupa sa kanya. Binanggit ni Sakamoto na gusto lang nilang bigyan siya ng pagkakataong magbago, habang sinabi naman ni Shin na dapat siyang magpasalamat kay Sakamoto dahil pinatawad pa rin siya nito. Nang idagdag pa nila na siya lamang ang tanging makakatulong sa kanila ngayon, nagulat rito si Apart dahil ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pagtanggap at hindi itinuring na ibang tao. Kaya nagpa siya si Apart na makipagtulungan sa kanila at ibinunyag na bagamat hindi niya kilala ng personal si Slur, ibinahagi niya ang naging pagkikita nila ni Kishima. Matapos niyang wasakin si Kishima, iniwan niya ang isa sa kanyang mga sinulid doon at nakinig sandali sa kanilang pag-uusap. Narinig niya na nais ni Slur na wasakin ang base ng JAA habang busy ang order sa pakikipaglaban sa kanilang mga takas na bilanggo. Sa madaling salita, ang tunay na plano ni Slur ay hatiin at ilihis ang atensyon ng order upang tuluyan nilang mapuksa ang lahat sa JAA. Matapos naman makuha ang impormasyon mula kay Apart, nagpa siya si Sakamoto na dapat silang tumungo sa JAA na ikinagulat naman ni Shin. Ang JAA ang pinakamalaking samahan ng mga assassin sa Japan, kung saan binubuo ito ng mahigit 1,000 na miyembro habang 400 sa kanila ay mga profesional na hitman. Ang Kanto branch ng JAA ang nagsisilbing sentrong haligi ng buong organisasyon, kung saan dito nagbibigay ng iba't ibang serbisyo at mga internal na gawain tulad ng pag-oorganisa ng mga misyon para sa mga assassin. Samantala sa nasabing lugar, doon ay nakarating na ang assassin na tinatawag na Slur, habang kasama nito ang isang lalaking nagngangalang Gako. Nang harangin sila ng gwardya at hinihingi ang kanilang mga lisensya, ipinaliwanag ni Slur na itinapon na niya ito dahil hindi niya gusto ang kanyang litrato. Kaya tinutukan sila ng gwardya dahil sa kanilang panghihimasok sa lugar, ngunit lumapit si Gako at pinatay ito sa isang suntok lamang. Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa opisina na tila walang nangyari, habang tinawag ito ni Slur na isang hakbang patungo sa marangal na katarungan. Pagpasok ni Slur at Gako sa loob ng gusali ay agad silang naghasik ng lagim sa mga taong nagtatrabaho rito. Agad namang itinaas ang babala sa buong headquarters, ngunit hindi ito masyadong pinansin ng ilang assassin dahil duda silang makakaabot ang mga intruder sa ikatlong palapag. Subalit labis ang mga itong nagulantang nang makita si Gako at mabilis nitong pinagpapaslang ang lahat ng naroon.
Matapos niyang pumatay ng ilan ay inambush naman siya ng ilang assassin, ngunit sinalag lamang niya ang lahat ng bala gamit ang kanyang sandata at mabilis na pinugutan ng ulo ang mga ito. Ngunit isang atake ang hindi niya inaasahan na nagmula naman sa isang nakakataas na assassin ng JAA. Gayunpaman ay mabilis na gumanti ng isang putok si Gako at hinampas ang assassin at diretsyong tumilapo naman sa kabilang gusali. Samantala, lumabas naman si Slur mula sa isang elevator, ngunit ang isa sa mga JAA assassin na nagngangalang Uda ay pinagbabaril ang kanyang kapwa mga kasamahan. Lumalabas na si Uda ay isang assassin ni Slur na sumali sa JAA upang maging isang espiya nito mahigit isang taon na ang nakalilipas. Kinumpirma naman rito ni Slur na handa na ang kanilang plano na wasakin at i-reset ang corrupt na JAA upang bumuo ng isang bagong order. Samantala, sakay ng isang taxi. Bumaba roon ang matandang si Takamura at naglakad papunta sa headquarters. Sinubukan siyang harangin ng mga tauhan ni Slur ngunit sa isang iglap ay naging kwento na lang ang mga ito. Bagamat dahan-dahan pumasok si Takamura sa loob ng headquarters, agad namang naramdaman ni Gako ang nakakatakot na presensya ng senior citizen. Kaya nang makita ni Gako si Takamura ay agad niyang sinugod ang matanda, ngunit madali lamang nitong sinalag ang kanyang atake at mabilis na gumanti na ikinaputol pa ng kanyang mga daliri. Bagamat hindi siya napuruhan sa atake ng matanda ay mabilis naman nitong hinati ang kanyang sandata at muling inulit ang atake na kayang hiwain ng isang palapag ng gusali. Habang naramdaman din ni Slur ang nakakatakot na presensya ni Takamura, sinabi niya kay Uda na kailangan na nilang magmadali ngunit isang malupit na entrance ang ginawa ng mga bida upang sila ay pigilan. Nang makaharap na ni Sakamoto kung sino si Slur, lumalabas na kilala pala ito ni Sakamoto at tinawag sa totoong pangalan bilang Uzuki. Habang naalala ni Shin na nakita na pala niya ito nung siya ay nasa laboratorio, si Sakamoto naman ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa at tinanong niya ito kung bakit siya nito nilagyan ng bounty sa ulo. Ngunit imbis na sagutin siya nito ay mabilis siyang tinarakan nito ng kutsilyo sa dibdib kung saan mas mabilis palang kumilo si Uzuki kaysa sa kanyang inaasahan. Nagsimula na rin kumilo si Uda ngunit mabilis na niligtas ni Apart si Shin, subalit naputol naman ni Uzuki ang kanyang braso. Sa huli ay nagawang masipa ni Sakamoto si Uda upang mailigtas si Shin. Habang sinabi ni Sakamoto kina Shin at Apart na sa kanya ang laban na ito, sinabi naman ni Uzuki kay Uda na huwag na itong makialam dahil tila isang reunion ito sa pagitan nilang dalawa ni Sakamoto. Nang tanungin ni Uzuki si Sakamoto kung narito ba ito upang patayin siya muli, biglang umatake si Sakamoto ngunit madali lamang itong naiwasan ni Uzuki at gumanti ng isang malakas na atake. Sinubukan ring umatake ni Shin ngunit nalagay lamang siya sa alanganin, buti na lamang ay nagawa pa rin siyang masagip ni Sakamoto sa huling sandali. Alam ni Uzuki na may maibubuga pa si Sakamoto at hinikayat niya itong sumugod ng kanyang buong lakas, ngunit sumagot si Sakamoto na hindi na siya isang hitman at hindi na tulad ng dati. Kaya nang idawit na ni Uzuki ang anak na babae ni Sakamoto sa kanyang papatayin, doon na sumiklab ang matinding killing intent ni Sakamoto. Dahil alam ni Uzuki na ginalit niya ng husto si Sakamoto, alam niya na siya ay mapapasabak sa isang matinding laban rito. Ngunit ang kanilang matinding laban ay hindi rin nagtagal dahil sa biglaang pagsulpot ni Gako na siyang nagulat naman sa lakas ni Takamura. Speaking of Takamura, lumabas ang matanda sa isang pintuan kung saan agad itong inatake ni Uda, ngunit sinaksak lamang siya ng matanda sa leeg. Agad namang rumesponde si Gako ngunit isang atake ang hindi niya nakita na ikinaputol ng kanyang kamay. Hindi pa rin sumuko si Gako ngunit hinatak na siya ni Uzuki dahil kamatayan sana ang ending niya mula sa matanda. Sinubukan tumakas ng dalawa ngunit hindi ito hinayaan ni Sakamoto at doon ay muli silang nagpalitan ng mga suntok. Bigla namang lumapit si Takamura upang tapusin na si Uzuki. Ngunit pinigilan ito ni Uda at isinakripisyo niya ang kanyang sarili at lumikha siya ng isang malakas na pagsabog. Matapos bahagyang humupa ang alikabok, lumapit si Uzuki kay Sakamoto at tila nagkaroon sila ng isang lihim na pag-uusap bago ang mga ito tuluyang tumakas. Matapos ang madugong pag-atake sa JAA na kumitil ng 176 na buhay, lumipat ang eksena kay Sakamoto na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Makikitang naroon din si Shin na handa sanang bumisita, ngunit nahihiya pa rin siyang humarap kay Sakamoto dahil iniisip niya kung gaano pa siya dapat lumakas upang hindi na siya maging pabigat sa kanyang idol. Sa sandaling iyon ay bigla namang dumating sina Nagumo at Hyo upang tanungin si Sakamoto tungkol kay Slur. Nang ibunyag ni Sakamoto kay Nagumo na si Slur ay walang iba kundi si Uzuki, doon ay biglang nanlaki ang mata ni Nagumo at agad niyang tinanong si Sakamoto kung nabigo ba siyang patayin ito noon.
Dahil walang ideya rito si Hyo ay binigyan siya ng kaunting background ni Nagumo kung saan si Uzuki ay isa rin estudyante noong sila ni Sakamoto ay nagsasanay pa bilang mga hitman sa JCC. Bago umalis ang dalawa ay inalok sila ni Sakamoto ng isang kasunduan kapalit ng impormasyon tungkol sa nalalaman ng order tungkol kay Slur. Ikinagalit ni Hyo ang naging proposal na yon ni Sakamoto dahil ayon sa kanya ay hindi nakaalyado ng order si Sakamoto at pinaalala na hindi na ito isang assassin at mayroon ng isang pamilya na siya ay kailangan. Ngunit nang magpumilit si Sakamoto, doon ay lalong nagalit si Hyo at sinuntok niya ang dating kasamahan na tumilapon sa ilang silid ng ospital. Gayunpaman, buo ang paninindigan ni Sakamoto dahil mayroon siyang mga mahal sa buhay na kailangan protektahan. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Shin at nagawa nilang mamagnet si Hyo sa isang MRI machine upang hindi na ito makawala. Habang muling nakikiusap sa kanya si Sakamoto, hindi inaasahan ni Hyo na darating ang araw na hihingi ng tulong sa kanya si Sakamoto. Sa huli ay pumayag rin si Hyo at sinabi na dapat silipin ni Sakamoto ang databank ng JCC kung gusto nitong makuha ang hinahanap nitong impormasyon. At dahil nakakuha si Sakamoto ng bagong lead sa kanilang kalaban, ay nagpa siya silang tumungo ni Shin sa JCC. Samantala, nagsisiyasat naman sina Shishiba at Osaragi sa nangyaring massacre sa Tokyo Bureau ng JAA, kung saan halos 40% ng mga tauhan ang nalipol. Dahil dito, bumagsak ang stocks ng JAA at nagsimula ng magkansela ang mga kliyente ng kanilang mga request. Naniniwala si Shishiba na posibleng baguhin ng pamunuan ang mga regulasyon at mag-recruit ng mas marami pang tauhan, kung saan sa tingin din niya ay panahon na para ibalik ang natitirang mga miyembro ng order. Sa ibang dako naman, nagawang may kabit ni Kishima ang naputol na braso at mga daliri ni Gako, ngunit hindi pa rin mawala sa isip nito kung gaano kalakas si Takamura. Sinabi sa kanya ni Uzuki na maswerte pa siya dahil kabilang siya sa ilang nakaligtas matapos makaharap si Takamura. Ipinahayag rin ni Uzuki ang kanyang pagod at pagkadismaya sa bigong operasyon nila laban sa JAA, lalo na't hindi niya rin inaasahan ang pagdating ni Takamura. Nang magtanong si Gako tungkol kay Takamura, inamin ni Uzuki na wala siyang anumang impormasyon tungkol rito o kung ano man ang relasyon nito sa JAA. Dagdag pa ni Uzuki na maliban sa hindi kapanipaniwalang lakas nito ay nananatiling misteryo si Takamura, kaya't hindi magiging madali ang sitwasyon para sa kanila lalo na't kung isasama pa si Sakamoto. Gayunpaman, sinabi ni Uzuki na panahon na upang mag-recruit ng mga bagong miyembro upang palakasin ang kanilang grupo, lalo na't humihigpit na ang seguridad sa iba't ibang sangay ng JAA, habang mas nais niyang magsimula sa mga bagong talento kaysa sa mga veteranong assassin mula rito. Samantala, ibinunyag naman ni Shin na wala talaga siyang alam tungkol sa JCC dahil nakuha niya lang rito ang kanyang lisensya sa pamamagitan ng external exam na ikinamangha naman ng kanyang tropa. Doon ay dumating si Lo at ipinaliwanag kay Shin na ang JCC ay isang paaralan ng mga aspiring assassin, na kung saan 10% lamang ng nag-e-enroll doon ang nakakakuha ng lisensya. Dagdag ni Sakamoto na sobrang higpit ng seguridad ng JCC at kahit siya na alumni ay hindi pwedeng basta-basta pumasok roon. Galit namang dumating si Aoi at kinumpronte si Sakamoto tungkol sa JCC transfer exam na kanyang nakita, kung saan hinala niyang nais nitong gawing assassin ng kanilang anak na si Hana. Ngunit ang totoo ay plano lamang ni Sakamoto na muling mag-enroll bilang estudyante upang makakalap ng impormasyon. Lumipad ang kanilang team papuntang JCC, kung saan duda si Shin sa kanilang planong mag-enroll ulit dahil mga gurang na sila. Ngunit iginiit ni Sakamoto na ito lamang ang pinakaligtas na paraan upang makapasok roon, at ipinaliwanag na walang age limit ang pagkuha ng lisensya tulad na lamang ng mga kasama nila sa eroplano. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Shin na baka makilala ng mga opisyal si Sakamoto bilang alumni, ngunit mayroon ng sagot dyan ang bida at iyon ay ang mag-disguise gamit ang sombrero. Samantala, ipinakilala rin ng ibang aplikante tulad ng kinakabahan na si Akira Akao, at ang isang mukhang gurang na nagngangalang Kill Baby. Nilapitan nito sina Sakamoto upang bigyan ng advice tungkol sa exam dahil iniisip nito na newbie lamang ang dalawa at walang alam pagdating sa pagiging isang assassin. Ngunit nang hindi ito pinansin ng dalawa ay dinutdot nito ang mukha ni Sakamoto na parang putok at sinipa pa ang pagkain. Habang walang intensyong gumanti rito si Sakamoto dahil hindi na rin daw maibabalik ang kanyang spaghetti, nakita naman ni Akira ang mga nangyari. Bagamat naaawa siya kina Sakamoto dahil iniisip niyang kinakabahan din ng mga ito katulad niya, nagpa siya na lamang siyang ituon ng pansin sa kanyang sarili upang makapasa. Sa sandaling iyon, dumating ang JCC examiner upang ipaliwanag ang patakaran para sa unang pagsusulit.
Ipinahayag nito na mula sa 360 aplikante sa eroplano, mayroong mga nakatagong examiner na may dalang espesyal na bala na may markang JCC, na kung saan kailangan tukuyin ng mga aplikante ang mga ito at kunin ang kanilang mga bala. Nang may nagtanong kung maaari ba nilang patayin ang mga examiner matapos makuha ang bala, kinumpirma naman ito ng examiner. Kaya nang sinimula na ang unang yugto ng pagsusulit, binigyan ng mga aplikante ng iba't ibang uri at random na mga sandata na gagamitin nila laban sa isa't isa. Habang agad na nagkagulo ang karamihan sa loob ng eroplano, nagrereklamo naman si Kill Baby sa examiner dahil bakit daw spatula ang napunta sa kanya. Ngunit sa isang iglap ay agad itong kinuha ng examiner at hinampas sa pagmumukha nito, habang binigyang diin na dapat marunong umangkop ang isang assassin sa kahit anong sitwasyon. Habang ang ibang aplikante ay agresibo sa pagpatay upang makakuha ng bala, ang isa naman ay nagtatago at naghihintay na lamang hanggang magpatayan ng lahat at saka nito na nakawin ang bala ng kung sino mang makakuha. Samantala, aksidente namang naiputok ni Akira ang isang machine gun, dahilan upang magtilian ng mga lalaki at saka magtakbuhan. Bigla naman niyang napansin na ballpen lamang ang napuntang sandata kay Sakamoto, at inisip niyang katapusan na nito. Ngunit laking gulat niya nang talunin ni Sakamoto ang isang aplikante gamit lamang iyon. Dahil doon ay inisip tuloy ng iba na isang examiner si Sakamoto kaya't sabay-sabay silang sumugod. Sa huli ay iniligtas rin ni Sakamoto si Akira nang may magtangkang umatake rito, at swerte nila dahil ang isang yun ay may hawak na 3 bala ng JCC. Bagamat napapaisip si Akira na marahil hindi talaga isang baguhan ang bida, ipinahayag pa rin niya ang kanyang pasasalamat at paghanga kay Sakamoto at sinabing inspirasyon niya ito para pagbutihin pa niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya rin tinanggap ang bala na inalok sa kanya ni Sakamoto dahil mayroon siyang isang hinahangaang tao na malamang ay hindi rin tatanggap ng tulong ng iba at pipiliing lakasan ang loob para sa sarili. Samantala, handa na sanang patayin ng isang aplikante ang examiner matapos kunin ang mga bala nito, ngunit biglang dumating si Shin upang pigilan ang masked assassin na nagngangalang Mafuyu Shiba. Agad na gumanti ng ilang putok si Mafuyu kung saan nadaplasan niya si Shin at tumalsik ang dugo nito sa kanya. Doon lumabas ang pagiging germaphobe ni Mafuyu, kung saan hindi naman makapaniwala si Shin rito sa kabila ng pagnanais nitong maging isang hitman. Dahil sa inis ay ibinunyag na ni Mafuyu ang mga nakatagong blade sa kanyang mga sapatos at mabilis na umatake kay Shin. Doon na nagsimula ang kanilang matinding sagupaan, kung saan gamit ni Shin ang maliit na kutsilyo laban sa 2 blade ni Mafuyu. Ngunit nang muling sumugod ang germaphobe ay ginamit na ni Shin ang kanyang enhanced psychic ability, na kung saan nakita niya ang mga paparating na galaw ng kalaban kaya't nakapagpatama siya rito ng maraming counter-attack. Lumalabas na bago sumakay ng eroplano ang 2 bida kanina, nakiusap si Shin kay Sakamoto na huwag siyang tulungan sa kanilang gagawing misyon, dahil gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan ng hindi umaasa sa iba. Kaya humingi ng paumanhin si Shin kay Mafuyu dahil kailangan niyang tapusin agad ang laban upang makahabol sa taong kanyang sinusundan. Gayunpaman, muling umatake si Mafuyu ngunit patuloy na nakakaiwas si Shin sa kanyang mga atake. Sa huli ay nagawang mahuli ni Shin ang paa ni Mafuyu at putulin ang patalim nito bago pabagsakin at hingiin ang mga hawak nitong bala. Doon ay hindi rin pinatay ni Shin si Mafuyu dahil lumalabas na masyado pa itong bata at 14 na taong gulang pa lamang. Nalaman rin ni Shin ang dahilan kung bakit nais talagang makapasa ni Mafuyu sa JCC, at iyon ay ang makagawa ng koneksyon rito upang makasali sa order. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay biglang lumitaw ang aplikanteng kanina pang nagtatago, at ninakaw ang JCC bullet mula kay Mafuyu. Subalit hindi pa nga ito nakakalayo ay pinagsasapak na ito ni Shin upang mabawi ang mga bala. Sa huli ay ipinaliwanag ni Shin kay Mafuyu na hindi koneksyon ang susi upang makasali siya sa order, kundi ang kanyang tunay na lakas at sariling kakayahan. Bago tuluyang umalis si Shin ay binigyan niya rin ng isang JCC bullet si Mafuyu, upang sa gayon ay makapasa naman ito sa paunang pagsusulit. Lumipat naman ang eksena kay Akira na nahihirapan gumamit ng baril. Dahil doon ay itinuro sa kanya ni Sakamoto ang tamang paraan ng paggamit nito, kung saan lalo siyang namangha sa bida at hindi talaga makapaniwala na sila ay parehong baguhan lamang. Kaya nang si Akira naman ang sumubok magpaputok ng baril, isang examiner ang nakarinig at inakalang magaling ang gumagamit nito. Hinahabol pala ito ng ilang aplikante upang kunin ang bala mula sa kanya, ngunit agad nitong pinagtatanggalan ng ulo ang mga ito. Ang examiner ay nagngangalang Kanaguri, isa sa mga miyembro ng order at kilala rin bilang isang movie director. Natutuwa si Kanaguri na nag-apply siya bilang JCC examiner dahil dito daw ay nakakakuha siya ng mga kamangha-manghang footage.
Samantala, inanunsyo ng piloto na 297 sa 360 na aplikante ang natanggal na sa pagsusulit, habang malapit na rin silang dumating sa kanilang destinasyon sa loob ng humigit kumulang 30 minuto. Naiinis naman si Shin dahil kanina pa siya sinusundan ni Mafuyo, kung saan pilit nitong kinukuha ang sagot kung bakit siya sumali sa transfer exam. Ngunit ang hindi nila alam ay kanina pa pala sila kinukuhanan ng shot ni Kanaguri, kung saan natutuwa ito dahil napakaganda daw ng naging ekspresyon nila. Agad namang nakilala ni Shin si Kanaguri bilang isang sikat na movie director, at ipinaliwanag sa nagtatakang Mafuyo na kilala ito bilang pioneer ng mga assassin films. Gayunpaman, hindi rito bilib si Mafuyo at nagtataka kung bakit ang isang sikat na direktor ay nasa eroplano. Sumagot si Kanaguri na gumagawa kasi siya ng pelikula na may kinalaman sa pagsusulit, habang inalok si Mafuyo na isali sa pelikula. Ngunit tinanggihan nito ng binatilyo at tinawag pang nakakainip ang mga pelikula, kung saan mas trip pa daw niyang manood ng mga short video sa FB. Labis na nasaktan roon si Kanaguri, at sinabi na ang lahat ng uminsulto sa pelikula ay namamatay. Mabilis na sumugod si Kanaguri at agad namang ginamit ni Shin ang kanyang foresight ability, ngunit laking gulat niya na kayang baguhin ni Kanaguri ang galaw nito kumpara sa kanyang prediksyon. Subalit sa sandaling iyon ay biglang dumating sina Sakamoto upang pigilan si Kanaguri na patayin sina Shin at Mafuyo. Nagulat si Kanaguri nang makita ang dalawa at sinabing natagpuan na niya ang kanyang perpektong bida para sa kanyang pelikula, at iyon ay walang iba kundi si Akira. Mabilis na lumayo si Kanaguri kasama si Akira, habang nakuha pa nito ang mga JCC bullet ni Shin at Sakamoto. At dahil nais pang gawing mas nakakaaliw ni Kanaguri ang kanyang pelikula, binaril niya ang piloto na naging dahilan upang mawala sa kontrol ang eroplano at lahat sila ay lumutang sa loob ng cabin. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido rito si Kanaguri, kaya't gumawa siya ng isang malakas na pagsabog at lahat sila ay hinigop palabas ng eroplano. Habang ang ilang aplikante ay namumroblema kung paano sila makakaligtas mula sa pagbagsak, binuksan naman ng head examiner ang kanyang parachute, at napapaisip kung sino kaya ang may kagagawa ng pagsabog dahil baka sa kanya isisi kung walang makaligtas na aplikante. Binigyan siya ng ideya ng iba niyang kasamahang examiner, kung saan maaari naman daw nilang palabasin na opisyal ang nangyari at ituring na lamang ito bilang ikalawang bahagi ng pagsusulit. Dahil doon ay agad na inanunsyo ng head examiner na nagsimula na ang ikalawang pagsusulit, at sinabing kailangang makalapag ng ligtas ang mga aplikante na may hawak kahit isang JCC bullet. Samantala, habang busy si Kanaguri sa pagkuha ng magandang footage, huminga ng malalim si Sakamoto upang makarating rito at mabilis na makuha ang mga balang ninakaw nito mula sa kanila. Gayunpaman, habang hindi pa rin sila ligtas mula sa pagbagsak, nagkaroon ng ideya si Sakamoto mula sa kanyang apron at ginamit ito bilang isang parachute. Ngunit habang napapaisip naman si Akira kung paano siya makakatulong, bigla niyang naalala noong pinuri siya ng kanyang tiyahin dahil sa kanyang likas na galing sa pagtatahi. Kaya hiniling niya sa kanila na hubarin ang kanilang mga damit, kung saan agad naman itong ginawa ng mga bida kasama na si Kill Baby. Mabilis na hinabi ni Akira ang mga iyon upang makagawa ng isang improvised na parachute, habang ginamit nila ito para kahit papaano ay bumagal ang kanilang pagbagsak. Doon ay ligtas silang bumagsak sa dagat, habang mabilis na sinagip ni Sakamoto si Akira mula sa pagkalunod at dinala ito sa tabing dagat. Nang magkamalay si Akira, napansin niya ang isang bala sa buhangin. Agad na sinabi ni Shin na kunin na niya ang bala. Sumang-ayon din roon si Sakamoto at sinabi kay Akira na sa pagkakataong ito ay tunay niyang pinaghirapan ito. Masayang tinanggap ni Akira ang kanyang JCC bullet, at sa wakas ay nagawa niyang maipasa ang ikalawang bahagi ng pagsusulit. Samantala, matapos ang mga kalokohang pinaggagawa niya sa eroplano para lamang makakuha ng mga magagandang footage, ang direktor na si Kanaguri ay inanod sa isang pampang kasama ang kanyang sirang kamera, at napatanong sa sarili kung ano pa ang saysay ng kanyang buhay kung hindi na siya makakagawa ng pelikula. Habang napansin ni Shin na medyo kaunti na lamang silang natira ng mga aplikante, tinawag naman ni Akira na isang himala ang kanilang naging kaligtasan at positibo siyang maipapasa nila ang buong pagsusulit. Bigla namang dumating si Kill Baby at natutuwa ito dahil nakakita na rin daw siya ng kanyang sariling bala, ngunit walang ideya sila Shin kung sino siya. Samantala, sinabi naman ng examiner sa kanilang head examiner na paparating na ang mga espesyal na kalahok. Dahil doon ay ipinaabot ng head examiner sa lahat ng natitirang aplikante na bago nila simulan ang ikatlong pagsusulit ay ipakikilala muna nila ang mga bagong kalahok. Ipinakilala ang mga ito na sina Koji, Toramaru, at Shinaya, kung saan sila daw ay kabilang-bilang mga special recommendation candidates para sa ikatlong pagsusulit.
Agad na umalma si Kill Baby sa biglaang pagkakasali ng mga bagong kalahok habang nilait pa niya ang keychain ni Toramaru at sinabing isama na rin ito paalis. Mabilis naman pinatahimik ni Toramaru si Kill Baby, ngunit agad na sinabihan ito ng head examiner na kumalma dahil ayaw na nilang mabawasan pa ang mga aplikante. Nang sumagot si Toramaru na ayaw kasi niyang iniinsulto ang kanyang Sakamoto keychain, doon ay nagulat sina Shin at Sakamoto sa sinabi ng babae at napagtanto nilang kailangan nilang mag-ingat rito. Samantala, bigo naman si Uzuki na tawagan ng isang tao at agad na napagtanto na marahil ito ay nasa kalagitnaan pa ng pagsusulit. Nang magtanong naman si Keshima kung ligtas ba talaga na nag-imbita sila ng isang estudyante na wala pang sapat na karanasan, sumagot si Uzuki na naniniwala kasi siyang kayang baguhin ang kabataan ng lipunan. Dagdag pa ni Uzuki na habang tumatanda tayo ay mas dumarami ang mga pasanin na nagpapabigat sa atin, ngunit buo ang kanyang kumpiyansa na mas mabilis kumilos ang kanilang bagong kasamahan kaysa sa kanilang inaasahan. Sa pagsisimula ng ikatlong yugto ng pagsusulit, inanunsyo ng head examiner na si Yusami na ang bawat aplikante ay magtutulungan bilang isang grupo, at base sa kulay ng laso na makukuha nila sa kanilang mga bala ay doon sila mapapabilang na team. Ang larong ito ay tinatawag na Team Strategy Tail Tag, kung saan ang kanilang mga laso ay magsisilbi nilang mga buntot at layunin nilang agawin ang buntot ng kabilang grupo. Habang dito masusubok ang kanilang pisikal na kakayahan, talino at teamwork, idinagdag ni Yusami na may 2 araw silang limitasyon bago matapos ang pagsusulit, at kapag nakuha naman ang buntot ng isang aplikante ay ituturing itong patay o bagsak na sa pagsusulit. Habang binubuo na ang magkakagrupo, napansin ni Shin na magkahiwalay sila ng grupo ni Sakamoto, kung saan siya ay napabilang kasama si Mafuyo at Koji, habang si Sakamoto ay kasama naman sina Kill Baby at Akira. Nagbigay si Yusami ng huling tagubilin, at iyon ay maaaring gumamit ng anumang armas ang bawat isa at kumolekta ng maraming buntot ng mga kalaban. Kaya nang simula na ang ikatlong pagsusulit, kanya-kanya ng takbuhan ang bawat grupo. Sinubukan kausapin ni Sakamoto si Shin upang makipagtulungan, ngunit tinanggihan ito ni Shin dahil nais niyang patunayan ang kanyang sarili at idineklara na magkalaban muna sila ngayon. Naintindihan naman ito ni Sakamoto at doon sila naghiwalay ng daan. Agad na may sumubok na kunin ang buntot ni Shin, ngunit agad niya itong nautakan at makuha pa ang buntot nito. Kaya habang nais talagang patunayan ni Shin ang kanyang sarili, makikita naman na medyo na-hurt si Sakamoto dahil sa ginawang pagtanggi sa kanya ni Shin. Samantala, hinahabol naman ni Toramaru ang 2 aplikante upang kunin ang mga buntot ng mga ito. Sinubukan pang makipagkasundo ng lalaki para sa kanilang kalayaan, ngunit sa isang iglap ay kinuha pa rin ni Toramaru ang buntot ng mga ito. Kaya habang nag-iisip siya kung anong kulay naman ang sunod niyang kokolektahin, doon ay nakita niya ang koponan ni Shin at nakapagpasya na sila ang susunod niyang target. Samantala, naiinis naman si Kill Baby kina Sakamoto dahil nagawa pa ng mga itong mag-camping habang nasa gitna ng pagsusulit, lalo na't nagtayo pa ang mga ito ng isang pahingahan. Ngunit habang dumadaldal si Kill Baby ay dinapuan siya ng isang paro-paro, dahilan upang siya ay mapatili. Sinubukan ipaliwanag ni Akira ang tungkol sa butterfly paths na tanging paro-paro lamang ang nakakakita, ngunit talagang nakikiusap na si Kill Baby na tanggalin ito. Kaya sa isang mabilis ngunit maingat na galaw ay nagawang makuha ni Akira ang paro-paro nang hindi nasisira ang mga pakpak nito. Doon ay napansin ni Sakamoto ang malinis na galaw ni Akira, kaya tinanong niya ito kung sino ang nagturo rito ng mga basic moves. Ngunit ang sagot lamang ni Akira ay hindi talaga siya magaling sa pakikipaglaban at agad na nanghihina kapag may nakakasagupan ng mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang nerd naman ang biglang dumaan at nagbabala na tumakbo na rin sila dahil may isang baliw na babae ang gustong pumatay sa kanya. Napatakbo na rin si Kill Baby, ngunit naramdaman ni Sakamoto na tila isa itong bitag. Bago pa man siya makakilos ay nahuli na sila sa isang bitag na gawa sa steel wire. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon ng grupo ni Boy Labo na patayin sina Sakamoto at sinubukan pasabugin ng mga ito. Samantala, habang nagtatalo sina Shin at Mafuyo ay bigla silang inatake ni Toramaru, kung saan napaisip pa siya kung isang psychic ba si Shin dahil nagawa nitong maiwasan ang kanyang atake. Agad na gumanti ng isang sipa si Mafuyo at nagawa naman itong masalag ni Toramaru, ngunit naging dahilan naman ito upang masira ang kanyang Sakamoto keychain at siya ay mapaiyak. Samantala, ligtas naman sina Sakamoto dahil nasalag niya ang atake ng kalaban gamit ang kanyang apron. Napansin naman ni Boy Labo ang tibay ni Sakamoto, ngunit naniniwala siyang oras na lamang ang bibilangin dahil nakapagpasya na siyang tapusin ang mga ito. Aksidente namang lumusot si Akira sa isa sa mga butas ng bitag, ngunit agad silang pinaputukan ng mga kalaban.
Sinabihan siya ni Sakamoto na tumakbo, ngunit nagpumilit pa rin siya na tumulong. Doon ay lumapit na ang koponan ni Boy Labo upang siya ang unang tapusin, kung saan nag-alinlangan naman si Akira dahil natatakot pa rin siyang makapanakit ng iba. Ngunit doon ay pinakalma siya ni Sakamoto at sinabi sa kanya na ayos lamang na iwasan ang mga bagay na sa tingin niyang hindi nararapat gawin. Ngunit bigla niyang naalala ang katulad ng mga salita na iyon mula sa isang tao at muling maramdaman ang takot na mawalan muli ng isang taong kanyang pinahahalagahan. Dahil doon ay nakapagpasya si Akira na hindi na kailanman ito mangyayari at biglang nagbago ang kanyang aura sa anyo ng isang mamamatay tao. Mabilis siyang sumugod at sa isang iglap ay inatake niya ang leeg ni Boy Labo gamit lang ang kanyang mga daliri. Isusunod na sana niya ang dalawa pa nitong kasamahan, buti na lamang ay mabilis si Sakamoto at nagawa niyang pigilan si Akira. Matapos bumalik ni Akira sa kanyang katinoan, agad na binigyan ni Sakamoto ng pangunang lunas si Boy Labo dahil maaari itong mamatay. Humingi ng tawad si Akira at sinabing nais niya lamang protektahan ang kanyang mga kasamahan at sinunod ang daan na kanyang nakita. Dahil sa mga sinabi ni Akira ay naalala ni Sakamoto ang dati nilang kaibigan na may apelyidong Akaw na kapareho kung paano pumatay katulad ni Akira. Kaya nang tanungin niya at malaman mula kay Akira na ang apelyido din nito ay Akaw, doon niya nakumpirma na may koneksyon nito sa kanilang kaibigan at dating kasamahan na si Rion Akaw. Biglang naalala ni Sakamoto ang kanilang mga pagsasanay kasama si Rion at ang masasayang sandali habang silang tatlo ni Nagumo ay nasa akademya pa. Kaya nang tanungin na ni Sakamoto si Akira kung anong relasyon nito kay Rion, doon ibinunyag ni Akira na pamangkin siya nito at narito siya sa pag-asang mahahanap niya ang kanyang tiyahin. Samantala, habang ipinakita na may binabalak ang grupo ni Uzuki at tila si Gako ang nakatokang gumawa, mabilis naman lumipat ang eksena sa grupo ni Shin. Habang iniiyakan ni Toramaru ang nasira niyang Sakamoto keychain, nagkomento si Mafuyo na ang mga katulad nitong obsessed sa isang bagay ay iniiwasan ng realidad at tila walang sariling buhay. Doon ay binatukan ni Shin si Mafuyo, ngunit huli na ito dahil nagagalit na si Toramaru at sinabing wala pang nabubuhay matapos insultuhin ang kanyang debosyon kay Sakamoto. Agad silang tumakbo dahil sa galit ni Toramaru, kung saan iminungkahi ni Mafuyo na patayin na nila ito ngunit sinabi ni Shin na hindi siya pumunta roon upang pumatay. Habang tila may nais sanang sabihin ng isa nilang kasamahan, muli silang pinagbabaril ni Toramaru at nahulog sila sa isang rumaragasang ilog. Matapos silang iligtas ni Koji, napatanong si Shin kung bakit gano'n na lamang ang pagkahumaling ni Toramaru kay Sakamoto. Kaya upang sagutin naman ang kanyang tanong, muli na namang lumitaw si Toramaru at sinabing para sa kanya ay isang Diyos si Sakamoto. Naalala ni Toramaru nung unang masilayan niya si Sakamoto at kung paano siya unang tinamaan rito. Doon unang nagsimulang magbago ang kanyang buhay, kung saan mas naging masaya at maayos siya sa kanyang sarili at natutong makisama sa iba. Kaya't kung sino man ang uminsulto sa kanyang paghanga, ay siguradong mamamatay. Nang maghanda naman si Shin upang lumaban, biglang natigilan si Toramaru dahil ang fighting stance daw ni Shin ay kahawig ng kay Sakamoto. Kaya nang maisip ni Toramaru na marahil ay isa ding fan ni Sakamoto si Shin, ibinahagi niya ang mga hinahangaan niya mula kay Sakamoto tulad ng malamig at walang emosyong ugali nito at ang pagiging isa nitong totoong murder machine. Ngunit sinabi ni Shin na nagkakamali si Toramaru tungkol kay Sakamoto dahil kung ang lahat ay nakikita si Sakamoto bilang hindi matitinag na hitman ay minsan ay kailangan rin ito ng masasandalan. Kaya naman nakapagdesisyon siya na kailangan niyang maging kasing galing ni Sakamoto upang matulungan ito at maging isang ganap nitong kasangga. Ngunit ikinainis lamang ni Toramaru ang mga sinabi ni Shin dahil siya lang dapat ang tanging nakakaintindi ng lubusan kay Sakamoto at iginiit ang kanyang pagiging number 1 fan nito. Biglang nabuksan ni Toramaru ang kanyang bagong emosyon at salamat kay Sakamoto habang tinawag naman niya itong pagtanggi na magbahagi. Doon ay habang sinimulan niyang atakihin si Shin, pinapanood naman sila sa di kalayuan ng grupo ni Shinaya. Binanggit ng isa niyang kasamahan na mayroon na silang 3 buntot at dahil daw ito sa kanilang magandang teamwork. Ngunit tila wala sa sarili si Shinaya at bigla na lamang tinanggal ang kanyang buntot habang binalaan naman siya ng kanyang mga kasamahan na ang pagtanggal ng buntot ay maaaring magresulta sa diskwalifikasyon ng buong koponan. Samantala, naiiwasan naman ni Shin ang mga pag-atake ni Toramaru nang hindi man lang siya nagagalusan. Doon ay malapit nang maniwala sa kanya si Toramaru na marahil ay isa nga siyang psychic, ngunit sinabi nito na puro na lang ba pag-iwas ang kaya niyang gawin. Habang hindi makatulong si Mafuyo dahil nahihilo daw siya dulot ng paglalakbay nila sa ilog, si Koji naman ay nagdadalawang isip kung dapat ba siyang tumulong, ngunit nahihiya siya dahil sa kanyang pagiging isang introvert.
Kaya nang makapagpasya siya na saka na lamang siya kikilos kapag humingi na sa kanya ng tulong si Shin, sa ngayon ay susubukan na lamang muna niyang pakalmahin si Mafuyo. Ngunit tinabig lamang ni Mafuyo ang kanyang kamay dahil sa pagiging isang germaphobe nito. Samantala, habang nag-iisip si Shin kung paano niya tatalunin ang ganitong klaseng kalaban, ginamit niya ang kanyang abilidad at natuklasan niya na may isang talon sa malapit. Kaya siya naman ang sumugod kay Toramaru hanggang mahulog ito sa isang talon, kung saan sinabi ni Shin na ito ang bentahe ng paggamit ng kapaligiran sa laban, na isa sa mga natutunan niya mula kay Sakamoto. Ngunit nang marinig niya na tila nalulunod na si Toramaru ay agad siyang tumalon upang sagipin ito. Subalit nakita niya na kaya pala hindi umaahon si Toramaru ay hindi lang pala nito maiwanan ang naipit nitong Sakamoto keychain. Nang magkamalay na si Toramaru ay agad nitong tinanong si Shin kung bakit siya nito niligtas. Sumagot naman si Shin na kung si Sakamoto man ang nasa kanyang sitwasyon, ay ganun din ang gagawin nito. Dahil sa mga sinabi ni Shin ay tinanggap na ni Toramaru ang katotohanan na mas kilala ni Shin si Sakamoto, kaya naman pinapasa na niya ang titulo sa pagiging number 1 fan nito, ngunit agad namang tumanggi si Shin. Subalit sa sandaling iyon, biglang dumating si Shinaya at bigla na lamang nitong inatake si Toramaru. Habang dumating na rin sina Koji at Mafuyo, ipinakita naman na si Gako pala ang nasa likod nito at kinokontrol si Shinaya gamit ang isang virtual reality device kung saan labis siyang namangha sa teknolohiyang ito. Nang mapansin naman ni Gako na hindi siya makagalaw, sinabi sa kanya ni Kashima na isuot kasi nito ang VR glasses at inutusan na bilisan na nitong mag-recruit ng mga bagong kasamahan. Doon natuklasan ni Gako na pinipigilan na pala ng isang examiner ang katawan ni Shinaya, kung saan sinasabihan siya ni Usami na na-disqualified sa pagsusulit dahil sa paglabag sa mga patakaran at inakusahan bilang responsable sa maraming pagpatay. Doon ay pinabagsak siya ng isang examiner at sinabi na papatay lamang sila sa ilalim ng utos ng JCC at hindi para sa sarili nilang kagustuhan. Dahil ayaw ni Gako ng sinisermonan, muli niyang kinontrol si Shinaya at inatake ang mga examiner. Doon ay binalak na siyang patayin ng mga examiner, ngunit panangharang niya lang ang isa nilang kasamahan at binato sa lokasyon ng sniper. Habang pinapatay isa-isa ni Gako ang mga examiner, sinabi ni Usami sa tatlo na pansamantala munang ititigil ang pagsusulit at hinimok ang mga itong tumakas. Ngunit tumanggi si Shin na umiwas sa laban dahil naniniwala siyang kailangan niyang manalo upang lalo pang lumakas. Subalit biglang naabot na ni Shin ang kanyang limitasyon at bigla siyang nakaramdam ng panghihina, habang si Gako ay sumusugod na patungo sa kanya. Buti na lamang ay inatake ito ni Mafuyo at Toramaru, na parehong na-inspire sa sinabi ni Shin kanina at ayaw na siya lamang ang lumakas. Si Gako naman na naipit ng dalawa ay natutuwa dahil nakaramdam siya ng isang medyo matinding hamon. Doon ay sumali na rin si Shin sa laban, ngunit itinapon lamang silang dalawa ni Mafuyo at sinipa pa siya nito palayo. Habang napapaisip si Shin kung bakit hindi niya mabasa ang isipan ni Shinaya, ang introvert naman na si Koji ay ginamit ang kanyang matalas na pandinig at natuklasan niyang tila natutulog ito. Ngunit nang may narinig din siyang tunog ng makina mula sa goggles nito ay doon niya napagtanto na tila may mali sa nangyayari, subalit nahihiya siyang sabihin ito sa kanyang mga kasamahan dahil baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Nagpatuloy sina Toramaru at Shin sa pag-atake sa kanilang kalaban, kung saan ipinakita nila ang kanilang magandang teamwork, ngunit bigo pa rin nila itong tamaan. Subalit bigla silang nagtaka nang makitang hinawakan ni Shinaya ang kanyang ulo, at inisip kung tinamaan ba nila ito. Ngunit ang totoong dahilan ng pagsakit ng ulo ni Shinaya ay nauntog kasi si Gako sa pader nung iniwasan niya ang atake ni Shin kanina, at sinisisi ang kanyang space dahil limitado ang kanyang galaw. Sinabi ni Kashima kay Gako na huwag sobrahan ng paggamit sa katawan ni Shinaya dahil isa lang itong bata na inupahan nila para sa isang araw, habang ibinunyag na nahanap naman nila ito nung nag-post sila ng isang ad through online. Ngunit dagdag ni Kashima na mas mahalaga pa rin ang face-to-face interview para makita nila ang may tunay na talento at idagdag bilang kanilang kasamahan. Kaya naman sumagot si Gako na tetestingin niya muna ang mga batang nasa kanilang harapan at kung sino man ang makaligtas ay iyon ang kukunin nila. Muling umatake si Gako at nilapastangan niya ang tatlo habang inapakan at sinipa pa niya si Mafuyo. Mabilis namang niligtas ni Koji ang dalawa mula sa pag-atake ni Gako habang sinabihan niya din si Mafuyo na umalis na sila ngunit tinanggihan siya nito. Laging nasa isip ni Mafuyo ang mga sinabi ni Shin kanina kaya't determinado siyang huwag sumuko at patuloy na lumaban. Napansin naman ni Toramaru na hirap nang makagalaw si Mafuyo, kaya naman nag-alok siya ng tulong upang mapabilis ang paglapit nito sa kalaban. Inihagis niya si Mafuyo patungo kay Shinaya, ngunit na-counter pa rin ito ng kalaban at tuluyan na patumba si Mafuyo.
Gayunpaman, dahil sa ginawa ni Mafuyo ay nagawa niyang malamatan ang goggles ni Shinaya, kaya naman hindi na makita ni Gako ang kanyang kaliwang bahagi. Dahil naman sa nasaksihan ni Koji ay humanga siya sa kanyang mga kasama dahil lumalaban pa rin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan, habang siya ay natatakot na magkamali at doon ay nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Nagsalita naman si Shin at sinabing nababasa niya ang iniisip ni Koji, kaya't hinimok niya itong kumilos kung nais nitong guminhawa ang kanyang pakiramdam. Naisip ni Koji na tama si Shin at sinabi niya rito na mayroon siyang isang plano. Kaya naman ipinaliwanag niya na tila kinokontrol lamang si Shinaya at ang mga tunog na kanyang naririnig ay mula sa goggles nito na nagsisilbi namang headset upang tumanggap ng utos mula sa kabilang panig. Doon ay muling sumugod si Gako ngunit napansin ni Koji na may kaunting delay ang mga galaw nito, kaya't naniniwala siyang kaya niya itong iwasan. Ngunit dahil sa malakas na suntok ni Gako ay nawasak niya ang lupa, dahilan upang mahulog silang tatlo sa isang kuweba. Gayunpaman, naniniwala si Koji na magiging bentahe ito sa kanila dahil sa loob ng kuweba ay aalingaw-ngaw ang bawat tunog. Ipinaliwanag ni Koji kay Shin na ang equipment na ginagamit ni Shinaya ay may isang kahinaan at iyon ay ang lag sa kanyang paggalaw. Sinabi ni Koji na naririnig niya ang mga tunog mula sa headset ni Shinaya bago ito kumilos, na sa tuwing ang kumokontrol nito ay sumusuntok ay mayroong 0.5 na delay bago ito maisagawa ni Shinaya. Kaya naman ang tanging magagawa lamang sa ngayon ni Koji ay umiwas, habang kung babasahin naman ni Shin ang nasa isip ni Koji ay magagawa niya ring iwasan ang mga atake. Subalit nang umatake na muli si Gako ay hindi pa rin ito naiwasan ni Shin, kung saan napagtanto niya na bago pa man isipin ni Koji ang naririnig nito ay huli na bago niya ito mabasa at siya ay makapag-react. Naalala ni Shin na napunta na rin siya sa ganitong sitwasyon noon, kung saan matagumpay niyang nakukontra ang mga atake ng kalaban sa pamamagitan ng pagbabasa ng isip ni Sakamoto. Ngunit agad niyang napagtanto na mas mabilis mag-isip si Sakamoto kumpara kay Koji, kaya natatagalan siyang mabasa ang iisipin nito. Ngunit napagtanto rin ni Shin na hindi siya mananalo kung hindi siya gagawa ng paraan, kaya naman handa na siyang gamitin ang kanyang precognition skill. Kaya kahit sa kabila ng babala ni Granny Mia para sa kanyang kalusugan, ay ginamit pa rin ito ni Shin upang matagumpay siyang makaiwas at magawang makipagsabayan na kay Gako. Gamit ang kanyang kakayahan ay binasa niya ang hinaharap ni Koji kaya't nagawa niyang tamaan si Gako, ngunit napansin niya na lumalabo na ang kanyang paningin dahil halos lagpas na siya sa kanyang limitasyon. Doon ay biglang natuwa si Gako at iniisip na nagiging interesante na ang laban, habang si Koji naman ay hiniling kay Shin na bigyan siya ng kaunting oras dahil mayroon siyang plano. Kaya habang patuloy ang sagupaan ng dalawa, isinuot ni Koji ang isang device at nag-focus siya sa bawat tunog na kanyang naririnig sa paligid. Maya-maya pa ay ipinahayag niya kay Shin na nakabisado na niya ang tunog ng atake ni Gako. Kaya naman nang sumugod sa kanya si Gako ay ginamit niya ang sarili nitong atake laban rito, kung saan humanga naman si Shin dahil nagawa ni Koji na tularan ang eksaktong atake ng kalaban sa pamamagitan ng pakikinig lamang. Sa pagkakataong iyon ay sabay na silang sumugod kay Gako, dahilan upang ito ay umatras mula sa kanila. Napansin ni Koji na mula sa echo na kanyang naririnig ay tila limitado lamang ang galaw ni Gako. Kaya naman ang pinaulanan niya ito ng maraming suntok ay biglang napahawak si Gako sa pader, kung saan napagtanto niya na tama ang kanyang hinala. Sinamantala na ito nila Shin at Koji, ngunit humingi ng paumanhin si Gako kay Kishima dahil sisirain na niya ang katawan ni Shinaya. Ginamit na niya ang kanyang totoong lakas at sa isang iglap ay tinapyas niya ang tagiliran ni Koji, at gumawa pa siya ng tila isang malakas na soundwave na nagpayanig sa pandinig nito. At dahil lagpas na siya sa kanyang limitasyon, doon ay hindi na nakagalaw pa si Shin at tinanggap ang suntok mula kay Gako. Kaya habang tanggap na ni Shin ang kanyang magiging kapalaran mula sa mga kamao ni Shinaya, bigla namang dumating si Mr. Sakamoto upang siya ay muling iligtas nito. Agad na nataranta si Kishima at tinanong kung bakit naroon si Sakamoto sa JCC exam at ipinaalala kay Gako na ito ang legendary hitman. Ngunit sinabi ni Gako na kilala niya si Sakamoto at matagal na rin niyang gustong makalaban ito. Sinubukan niyang batuhin si Sakamoto ngunit madali lamang itong sinalag ng bida. Pagkatapos ay sinabihan ni Sakamoto si Shin na tumakas kasama si Koji, kaya't inisip ni Shin na naging pabigat na naman siya. Ngunit pinakalma siya ni Sakamoto at sinabing magkaisa sila at sabay nilang pagharian. Agad naman itong naintindihan ni Shin at mabilis siyang kumilos. Samantala, sumugod na si Gako ngunit binasag naman ni Sakamoto ang pader, dahilan upang bumuhos ang malakas na agos ng tubig at silang dalawa ay tangayin.
Doon ay tinangay sila palabas ng kuweba at bumagsak sila sa eroplano, kung saan agad na kumilos si Sakamoto at sinabing kung sino man ang manakit sa kanyang kaibigan ay dapat ipa-deport. Hinampas pa niya ng malete si Gako at sinampiga ang mukha gamit ang passport. Pagkatapos ay tumalon siya sa kabilang bahagi ng eroplano upang ihagis si Gako paitaas, kung saan napasabi na lamang si Gako na napakalaking banta ni Sakamoto sa kanila. Pinaikot niya ang gulong ng eroplano at sinakyan ito patungo kay Gako upang ibigay ang panapos na atake. Doon ay tuluyan ng nasira ang VR glasses ni Shinaya, na naging dahilan naman upang ma-disconnect na si Gako. Bumagsak si Shinaya sa dagat habang nakaposing naman si Sakamoto. Kinalaunan, nananaginip si Toramaru na ginagamot daw ni Sakamoto ang kanyang mga sugat. Ngunit paggising niya ay hindi niya ito nakilala dahil ang matabang bersyon ng tumambad sa kanya. Inanunsyo ni Usami na dahil sa hindi inaasahang insidente ay nakapagpasya silang dito na nila tatapusin ang exam. Inanunsyo rin ni Usami na lahat ng aplikanteng naroon ay nakapasa sa pagsusulit kasama na si Taro Sakamoto. Doon ay narinig ni Toramaru ang buong pangalan ni Sakamoto, ngunit mabilis niyang inisip na baka kapangalan lang ito ng kanyang idol. Lumapit si Usami kay Sakamoto at tinanong kung anong dahilan ng pagsali roon ng tinaguriang legendary hitman, habang sinabi niya na hindi niya agad ito nakilala dahil sa pagtaba nito. Sabog si Toramaru nang mapagtanto niyang ito nga ang tunay na Sakamoto, habang hindi siya makapaniwala na mataba na ngayon ang taong kanyang sinasamba noon, at pilit na tinatanggap sa sarili ang buong katotohanan. Samantala, nang magising naman si Shinaya, bigla itong umiyak at nagtataka kung bakit sobrang sakit ng kanyang katawan. Sinabi ni Usami na huwag na siyang magmaang-maangan habang ipapase siya sa JAA dahil sa mga ginawa niyang pagpatay at sa panggugulo sa pagsusulit. Ngunit hindi alam ni Shinaya ang nangyayari at ipinaliwanag na naghanap lang siya ng part-time job through online upang pambayad sa kanyang matrikula. Dagdag pa niya na may kainahinala sa deer-headed guy na umupa sa kanya pati na sa lalaking may puting buhok na kanyang nakausap, kung saan napagtanto ni Sakamoto na si Kishima at Uzuki ang tinutukoy nito. Kaya nang tanungin nila kung ano pa ang kanyang nalalaman tungkol sa mga ito, tinignan ni Shinaya ang kanyang cellphone ngunit nabura na ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga ito. Doon naman nagsalita si Koji at sinabi na may narinig siyang usapan ng mga ito mula sa headset na ginamit ni Shinaya, kung saan tila naghahanap ang mga ito ng mga bagong kasapi para sa kanilang organisasyon. Dahil sa mga nalaman ni Sakamoto tungkol sa mga plano ni Uzuki, nagdesisyon siyang kailangan nilang magpatuloy sa JCC upang magsiyasat pa tungkol rito. Samantala, natuklasan na rin ni Uzuki na nakilahok si Sakamoto sa pagsusulit at inisip niyang magiging problema ito dahil alam nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya inutusan niya si Kishima na burahin ang lahat ng kanyang impormasyon sa JCC, habang tinanong naman niya si Gako kung anong resulta sa ginawa nito. Doon binanggit ni Gako na may dalawang individual siyang nakita, kung saan sa tingin niya ay hindi na rin masama. Dumating na ang mga helicopter upang kunin ang lahat palabas ng isla at ibabiyahe ang mga nakapasa sa pagsusulit ng dalawahan. Nagpasalamat si Akira kay Sakamoto sa pagtulong sa kanya na makapasa sa exam at ipinahayag ang kanyang excitement na muling makita ito sa JCC. Napansin naman ni Shin na tila nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Mafuyu bago ito sumakay ng helicopter kasama si Toramaru. Sa loob ng helicopter, habang napansin rin ni Toramaru na tila matamlay si Mafuyu, biglang nagsalita ang piloto ng helicopter. Agad itong nakilala ni Mafuyu at sinabi kay Toramaru na tumakas na sila dahil ang piloto pala nito ay walang iba kundi ang siraulong direktor na si Kon Aguri. Biglang sinakal si Mafuyu ng isang miyembro ni Uzuki upang hindi siya makatakas. Ngunit mula sa radyo ay pinigilan ito mismo ni Uzuki at ibinunyag na nais niyang kunin ang dalawa bilang mga kasapi ng kanilang grupo. Samantala, nagtataka naman si Shishiba kung bakit kinuha ng JAA si Kon Aguri bilang miyembro ng order, pero wala naman itong ginagawa. Doon ibinunyag ni Nagumo na pinatay ni Kon Aguri ang ilang miyembro ng order dahil lamang sa alitan tungkol sa isang pelikula, at pagkatapos ay kinuha niya ang posisyon ng isa sa mga ito. Bumili sila ng 3 Killer Lotto scratch card sa isang tindahan ng loto, at doon natin natuklasan kung paano sila kumuha ng impormasyon sa mga misyon na hindi pa nare-resolba, tulad na lamang na may mga hitman na napatay sa Kyoto, na posibleng konektado sa grupo ni XO Uzuki. Nang may tanong ni Osaragi kung ano ang mangyayari kapag tuluyan na pabagsak ni Uzuki ang JAA, sumagot si Nagumo na kapag nangyari iyon ay lulubog sa kaguluhan ang buong Japan dahil hindi kayang kontrolin ng pulisya ang lahat ng kriminal. Dahil doon ay naisip ni Osaragi na para silang mga bayani dahil pumapatay sila ng mga masasamang tao para sa katarungan.
Ngunit iginiit ni Negumo na ang pagpatay ay walang kinikilalang katarungan o kasamaan, dahil minsan ang sobrang pagkahumaling sa katarungan ay mas mapanganib pa kaysa sa kasamaan. Samantala, sinusubukan ni Kanaguri na kuhanan ng pelikula si Mafuyo, ngunit sinabihan siya ni Kishima na itigil na ito dahil wala na siya sa JAA. Nakisabat naman ang isang miyembro na nagngangalang Carolina Reaper, at ipinakita ang pagkainis niya kay Kanaguri dahil kanina pa daw nito ito ginagawa. Inawat naman siya ng kanyang kapatid na nagngangalang Club Jam, at sinabing siya na lamang ang kanyang saktan upang gawan sila ng pelikula ni Kanaguri. Ngunit sumagot si Kanaguri na hindi siya interesado sa kanila dahil ayaw daw niya sa mga pangit. Samantala, tiniyak ni Uzuki kina Mafuyo at Toramaro na hindi nila sila sasaktan, at ibinunyag na ang kanilang pakay ay palawakin ang kanilang organisasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga batang hitman upang wasakin ang JAA. Nang tanungin ni Mafuyo kung bakit nila gustong wasakin ang JAA, ipinaliwanag ni Uzuki na ito ay para ibalik ang likas na kaayusan ng mundo at para sa marangal na katarungan. Dagdag pa ni Kishima na nagbibigay rin sila ng health insurance at iba pang benepisyo, ngunit biglang nagtanong si Mafuyo kung ano ang mangyayari kung tatanggihan niya ang kanilang alok. Samantala, habang ikinikwento ni Shin sa dalawa ang mahirap niyang karanasan sa pagsusulit, bigla namang dumating si Hana dala ang mga resulta ng kanilang exam mula sa JCC. Doon ay napagtanto nila na si Shin ang nakakuha ng pinakamataas na score sa lahat ng aplikante, ngunit bigla silang napaisip na kung si Shin ang pinakamataas sa lahat, ano naman kaya ang nakuha ni Sakamoto. Doon ay ikinagulat nilang lahat nang makitang bagsak pala si Sakamoto sa exam, kaya naman agad na tinawagan ni Shin si Yusami tungkol rito. Ngunit ipinaliwanag ni Yusami na hindi nila maaaring ipasa si Sakamoto dahil labag sa patakaran ng JCC na tanggapin ang sinumang may bounty sa ulo. Bigla namang sumulpot na parang kabute si Negumo at pinagtawanan si Sakamoto, kaya medyo nainis rito si Taba. Ngunit sinabi ni Negumo na huwag mag-alala si Sakamoto dahil kung hindi siya makakapasok sa JCC bilang estudyante ay pwede naman siyang magpanggap bilang guro. Dagdag pa niya na matagal na niyang nais pasukin ng JCC, ngunit dahil may misyon sila ngayon sa Kyoto ay iminungkahi niya na si Sakamoto ang pumalit sa kanya. Habang napapaisip si Sakamoto kung paano niya ito gagawin dahil maaari siyang makilala ng mga opisyal, sumagot si Negumo na mayroon siyang plano at biglang tumingin kay Aoi. Kinalaunan, sa Training Institute para sa mga hitman o kilala bilang JCC, doon ay makikita natin si Akira na kinakabahan para sa kanyang unang araw. Ngunit lalo siyang kinabahan ng pag-usapan ng dalawang estudyante na may ika-10 estudyante na daw ang halos mamatay dahil sa pagsasanay, tulad na lamang ng dumaan sa kanyang harapan. Pagdating niya sa unang klase, doon ay late na siya dahil nagsisimula na palang magturo ang kanilang instructor. Nahuli siya ng instructor na palihim na pumapasok, kaya naman siya ang isinabak sa isang close quarter combat kung saan kalaban niya ang nagngangalang Jumbo Tanashi. Nang naisipan itong tutuhanin ng kalaban, nagawa itong salagin ni Akira ngunit biglang lumitaw ang isang babae at binugbog ang mayabang na si Tanashi. Doon ipinaliwanag ng instructor na mayroon silang bagong student teacher na tutulong, at iyon ay walang iba kundi si Sakamoto, na nag-disguise bilang ang kanyang asawa na si Aoi. Lumalabas na ginamit ni Negumo ang kanyang kakayahan upang gawing kamukha ni Sakamoto si Aoi, ngunit nagbabala siya na tatagal lamang iyon ng 24 na oras, kaya't kailangan niyang makuha ang databank tungkol kay Uzuki bago ito mawala. Samantala, kasabay rin ni Sakamoto na pumasok si Shin sa JCC, kung saan nais niyang maranasan ang pakiramdam ng may binubugbog na siga sa eskwelahan, bago niya ipagpatuloy ang kanyang misyon na hanapin ang impormasyon tungkol kay Uzuki. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.